Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, labo-labo na ata itong Senate Presidency po mga kabida, no? Diyan po sa Senado, okay? Matapos pong nagpahiwatig itong si Senator Amy Marcos na siya po ay posible hong mapabilang doon ho sa mga contenders po mga kabida. Although hindi ho direct na hong sinabi po niya, no? Pero may pahapyaw po, ano? Ito hong si Senator Amy na posible ho siyang kakandidato bilang Senate President po mga kabida sa darating ho na 20th Congress. Ito, babasahin ko lang po, ano? Ito hong kanyang official statement mga kabida. Alright, kasi kahit na ako po nasurpresa din ako, ano? Kasi akala ko po behind the scene lang po itong si Senator Amy Marcos. Ito po, Senator Amy R. Marcos statement on the Senate presidency. Ito, babasahin ko lang po mga kabida. Some senators have approached me with the proposal to be the candidate for Senate President. Whoever will be elected by our peers, meaning yung mga kasamahan po niya, no? Whether it is me or not, there are certain congressional reforms that need to be undertaken. So yung term po niya dito, whether it is me or not, para hong nagparamdam na po, ano, ito hong si Amy. Na teka muna, hindi lang kayo yung mga contenders dyan. Ako, kasali po ako dyan. Parang ganun ano? Yung sabi po ni Amy Marcos. Pero, honestly, okay lang po kung si Amy Marcos po makabida, no, ang isa sa mga kakandidato ho na pagka Senate President kasi unang-una po qualified naman po itong si Amy Marcos. So look at what she has done during the Senate hearing, ano, doon ho sa questionably hong huli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po makabida, ano po, no? Napakaganda yung kanyang ginawa. Okay? At saka pangalawa, veterana na po ito hong si Amy Marcos. When it comes to experience, napakalawak na po yung kanyang experience po sa Senado, ano, mga kabida. So, I think she is qualified, ano, para ho maging Senate President. And kung mangyari man po yan, baka po siya yung pinakaunang Senate President na babae po, ano, mga kabida. Pero sa kabilang banda naman po, ano, medyo disadvantage po ito, ano, para ho sa opposition. Bakit? Kasi ho, posible hong ma-divide yung boto po, ano, mga kabida. Kung sakali pong sumali po itong si Amy Marcos sa derby po mga kabida, no, bilang Senate President dyan po sa Senado. Kasi unang-una may mga lumutang na pangalan para ho sa opposition, ano. Ito hong si Senator-elect Rodante Marcoleta, no, na posible hong tatakbo bilang Senate President, ano, pagbukas ho ng 20th Congress po mga kabida. Now, kung tatakbo itong si Amy, and then tatakbo din ito hong si Rodante Marcoleta, mahahati talaga yung kanila pong boto. At most likely, ang mananalo po dyan, yung nasa admin. Alam naman po natin, dalawa yung kandidato ho sa admin. Ito hong si Chis Escudero na kasalukuyang Senate President po mga kabida, no? At ito hong si Senator Tito Soto. Okay? Itong si Mig Zubiri, may potential din ito kasi dating Senate President po yan. Pero I doubt kung tatakbo po ito, ano, mga kabida. Pero sa akin po, mas maganda kung si Rodante Marcoleta yung isasalang po at manok po ng, o magiging manok po ng opposition po mga kabida, no? Diyan po sa Senate. Kasi unang-una po, kung qualification lang po yung pag-uusapan po natin, ano, more than qualified po itong si Marcoleta, no? Kasi unang-una, abogado po yan. At hindi po basta-bastang abogado po, mga kabida. Isang trial lawyer po yan, ano? At wala hong ibang trial lawyer dyan po sa current setup at composition po ng mga senador. Okay? Both ito hong mga bagong nanalo at yung incumbent senators po mga kabida, nakatulad ho kay Senator-elect Marcoleta. Okay? Kung sasabihin po nila na, wala, bago pa yan si Marcoleta po. Okay? Bagong salta lang po yan sa Senado. Oo nga, bagong salta as senator, pero matagal na po. Veterano na po pagdating ho sa legislation.
Kasi matagal na po yan sa House of Representatives. And mind you guys, yung trabaho po ng House of Representatives at Senado, magkapareho lang po yun. Okay? Wala hong pagkaiba po doon, ano? Legislation. Okay? At kung yung Senate gumagawa po ng mga pagdinig, ganun din yung House of Representatives, ano? Gumagawa din ng congressional hearings, mga kabida. So wala hong pagkakaiba. It's just that first-timer po ni Marcoleta sa Senate, mga kabida, no? So hindi huhad lang yung kanyang pagiging first-timer. Kasi wala ho sa first-timer yan. Okay? Magmamatter po yan, mga kabida, doon ho sa kanyang experience at sa kanyang pagiging abogado, ano? Maganda kasi pag abogado yung Senate President, ano, mga kabida, kaysa hindi, ano. Although ito hong mga contenders, ibang contenders, may mga karanasan na po ito, mga dating ano na to may experience na po sa Senate presidency po, mga kabida. Just like Escudero, current Senate President, ano. Ito hong si Tito Soto, na dati hong Senate President, ano, mga kabida. Okay? Mas maganda siguro na tumikim po tayo ng bagong Senate President. Kasi yung iba po, yung mga contenders, alam naman po ng mga senador yung mga ugali, yung style ng pamumuno, mga kabida, no? So, subukan po dapat nila ito kung si Senator-elect Marcoleta, no? Kung paano ho niya dalhin itong Senado, itong 20th Congress po, mga kabida, no? So, para po sa akin, hindi ho maganda kung dalawa po sila sa opposition ang tumakbo, ano? Dapat po si Amy Marcos, sideline na lang po yan. Okay, mga kabida? Kasi pwede naman po siyang maging majority floor leader kung sakali hong si Marcoleta ang magiging Senate President po, mga kabida. O otherwise, kung gustuhin talaga ni Marcos o siya yung magiging Senate President, si Marcoleta yung magiging majority floor leader, ano? Basta ang importante mo dyan sa isang Senate President, dapat hindi ho pwedeng kontrolin po ng executive branch po, mga kabida. Lalong-lalo na po ng Malacanang. Okay? Kasi dyan ho kasi lumalabas yung pagiging bias po, ano, ng isang Senate President kung siya po ay pwede hong kontrolin at nakokontrol po, mga kabida, ng presidente po ng Pilipinas. Okay? Gusto natin yung may checks and balance talaga, no? Hindi pwede na oo na lang ng oo ito pong Senado dahil ho yung Senate President po ay kalyado po ng executive branch. Hindi pwede yan, ano? Kasi mawawala yung transparency po dyan, mga kabida. Alright? Yung checks and balance po, ano? Which is, rule po yan ng Kongreso. Checks and balance dun ho sa ginagawa po, mga kabida, ng executive branch. So, yun po, ano? So, titingnan na lang po natin kung ano po yung magiging resulta ho dito, ano? Kung ito bang si Amy Marcos, seryoso po itong sumali po, ano? Sa derby po, mga kabida. Titingnan na lang po natin, although malayo pa po, marami pa pong mangyayari po, mga kabida, no? Pwede pa rin yung pag-usapan ng Duterte Black, ano? Para po solid yung kanila pong boto, ano? At iisa lang dapat yung kanila pong magiging kandidato ho sa pagka-Senate President, mga kabida. Although inamin po ni Senator Amy Marcos na marami na pong nanligaw, pumunta sa kanya, kinausap po siya, no? Na mga contenders po bilang presidente po ng Senado, ano, mga kabida. Humingi po ng kanya hong suporta, no? So, tingnan na lang po natin kung ano po yung magiging resulta ho dito. Basta sa atin po, whether si Marcoleta man yan, or si Mig Zubiri, o si Tito Soto, or si FP Escudero, ano, mga kabida, dapat po ang susunod na Senate President sa 20th Congress, yung hindi ho pwedeng makontrol at hindi ho pwedeng maging alipin po, ano, ng executive branch, lalong-lalo na po, mga kabida, ng presidente po ng Pilipinas. Para po sa inyong comment at pananaw patungkol ho dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel,
Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.